First, questionable sa akin kung bakit malapit ka kay Maximo Ferrer at saka ng kamay ng Russian mob na si Christian Casimir. Pero nang nalaman kong member din pala ng mafia organization na mag-asawang umampun sa iyo, kahit paano nagkaroon ng linaw ang mga tanong ko. Base sa paliwanag at sagot ni Miguel, mukhang hindi pa niya alam ang tunay na kaugnayan ko kay Boss Christian. Alam mo na ngayon ang lahat, Miguel. Wala na akong dapat sabihin at ipaliwanag sa iyo. Walang kangiti-ngiti na sabi ko sa kanya. Mabilis na umiling si Miguel. Katunayan na hindi siya sang-ayon sa huling sinabi ko sa kanya. Marami pa akong gustong malaman at alam kong tanging ikaw lamang makakasagot ng lahat ng iyon. Gaya na lang kung ano nangyari sa anak natin, Michelle. Muling kumirot ang dibdib ko at napakagatlabi ako. Aside sa pagkamatay ni Baby J ay isa ito ang pinakamasakit na tagpo sa buhay ko. At mahirap para sa akin na balikan ang lahat. Nang namatay si Lola at nagkasakit ang anak ko, wala akong malapitan sa kahit na sino sa kamag-anak ko. Mahirap pero ginawa ko ang lahat para mabuhay si Baby J. Nang gumaling siya, iniwan ko ang anak ko sa kumbento para magtrabaho dito sa Maynila. Dahil gusto kong makaipon at matustusan ko ang pangangailangan niya. Napahikbing paliwanag ko. Namatay siya sa sunog kasama ang mga madre na nag-aalaga sa kanya doon. Nang sunugin ang kumbento. Hindi ko na nagawang dugtungan pa ang sinabi ko. Ang bigat sa dibdib ng bawat salitang binitawan ko at pakiramdam ko ay tuluyang sasabog ang naipong hinanakit at sama na loob na naipon sa puso't isipan ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kagat ang pang-ibabang labi na yumuko ako nang naramdaman ko nag-uunahang bumagsak ang malalaking butil na luha mula sa nanlalabong mga mata ko. Ang sakit sobra. Hirap na hirap ang kalooban ko ngayon bumalik na naman sa isipan ko kung ano ang masasakit na nangyari sa buhay ko. Lalo na ang pagkamatay ni Baby J. Dahil lamang sa kasakiman ng ibang tao. Naramdaman kong pumulupot sa katawan ko ang mga braso ni Miguel. Niyakap niya ako ng mahigpit kasabay ng marahang paghahagod ng palad niya sa likuran ko habang patuloy akong umiiyak sa dibdib niya. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiiyak habang pinalalay ang matinding sakit na matagal kong kinikimkim sa loob ng mahabang panahong lumipas. Hinayaan lamang ako ni Miguel at wala akong narinig na kahit na ano sa kanya. Pakiramdam ko hinang-hina ako. Nakakapanghina ang umiyak ng ganito katagal hanggang sa napagod ako. Nabasa na rin ang damit na suot ni Miguel mula sa pinaghalong luha at sipon ko pero wala akong narinig na kahit na anong reklamo mula sa kanya. Ako nang kusang bumitaw at lumayo sa kanya. Umayos ako ng upo dahil nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko. Saka ko nalang napansin na namumula pala mga mata ni Miguel. Mukhang galing din siya sa pag-iyak pero hindi ko malang napansin dahil masyado akong nadala sa emosyon ko at nawala ng pakaalam sa nangyayari sa paligid. Magpahinga ka na muna, love. Mahinang sabi sa akin ni Miguel. Ramdam kong may kakaiba sa tono ng pananalita niya pero hindi na ako nagtanong pa. Ayos lang ako. Mahinang sagot ko. No, kailangan mo na ng sapat na pahinga. Mahina ako na sabi niya sa akin. You look exhausted. Baka sabihin ni Nana na pinagod kita kaya nagkulong tayo dito sa loob ng silid natin. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang bilis magbago ng mood ni Miguel. Nagagawa na niyang umiti at nakaisip na naman agad ng kalokohan. Hindi katulad ko na hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang lungkot kahit bahagyang gumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko na sa kanya ang totoo. Tumayo si Miguel at lumapit sa fridge na nasa sulok. Kumuha siya ng mineral water at iniabot sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad na inabot ko ito at uminom ng tubig. Kailangan ko ito dahil pakiramdam ko'y nanunuyo lalamunan ko dahil sa tagal na umiyak ako kanina. Alam kong pinagmamasdan ako ni Miguel. Wala akong tuwala kapag ganito kung tumingin ang lalaking ito. Masyado siyang mautak at matalino. Sa dami ng mga taong nakasalumuha ko ay tanging sa kanya lamang ako nahirapan na gawin ang trabaho ko. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Paano mo nalaman na pumunta ako sa Makati kanina? Walang kangiti-ngiti na tanong ko kay Miguel dahil hindi ko pa nakakalimutan kung ano ang nangyari kanina. Sasagutin ko yan. Kung sasabihin mo sa akin kung bakit nandoon sa backdoor ng building ang kanang kamay ni Christian Casimir. Mabilis na sagot ni Miguel. Muling nalungkot ang mukha ko. Masyado talagang mautak ang isang ito. Hindi ko kilala kung sino ang boss ni Patrick. Nakasimangot na sagot ko. Gumalaw ang dulo ng mga kilay ni Miguel matapos marinig ang sagot ko.
Patrick? So close kayo? Hindi, pero kaibigan din siya ni Max. May kaba sa dibdib na sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko kung paano nagsalubong ang mga kilay ng lalaking kasama ko. Bakit ba puro pangalan ng mga lalaki lumalabas dyan sa bibig mo, Michelle? Nakasimangot na tanong niya sa akin. Tinapunan ko ng matalim na tingin si Miguel. Ikaw ang nagtanong kaya sinagot ko lang. Alangan naman baguhin ko mga pangalan nila dahil ayaw mo sa kanila kasi mga lalaki sila. Nagsungit ako dahil parang bata kong umasta si Miguel sa harap ko. Hindi ko alam kung nagbibiro lamang ba siya o seryoso na ngayon dahil pabago-bagong emosyon na nakikita ko sa kanya. Hindi pa kami tapos ng Max na iyan, Michelle. Baka nakakalimutan mong nabaril ka lang dahil sa katangahan niya. Walang kangiti-ngiti na sabi ni Miguel sa akin. Isa pa, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kung bakit nasa backdoor na sasakyan ni Patrick Peralta at naghihintay sa iyo kanina. Makulit na sabi na naman ni Miguel. Paulit-ulit na lang kami. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi ko sinasagot ang tanong niya. Tinawagan ko siya kanina. Walang ganang sagot ko. Alam ko. Narinig kong sabi ni Miguel. Alam mo pala, bakit nagtatanong ka pa? Nakatas ang kilay na tanong ko sa kanya. Nginisian ako ni Miguel. Parang natutuwa siya at pinaglalaruan ako ng lalaking ito ngayon. Gusto ko kasing malaman kung magsasabi ka sa akin ng totoo. And I'm glad na tama naman ang assumption ko. Sigurado akong tinawagan mo ang lalaking iyon dahil wala siya doon right away para tulungan kang takasan ako kung hindi ka tumawag sa kanya. Katatapos ko lang umiyak pero heto at nagsisimula na namang mag-init ang ulo ko. Hindi ko maarok-arok ang takbo ng isipan ni Miguel. Masyado siyang matalino kaya mas dapat ako mag-ingat sa mga susunod na gagawin ko. Sinagot na kita. Sagutin mo rin ang tanong ko sa iyo. Formal na sabi ko kay Miguel. Sige, sinasagot na rin kita, love. I love you too. Hindi may pinta ang mukha ko habang salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Abutan na naman ang ngiti ni Miguel habang naniningkit ang mga mata na nakatingin ako sa kanya. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? Malakas na singhal ko kay Miguel. I know, kaya nga tayo na, diba? May ngiti sa labi na sagot niya sa akin. Dala ng inis na nararamdaman ko ay biglang umigkas ang kamay ko at walang pakialam na pinaghampas ko siya sa katawan. Alam ko nagulat si Miguel sa ginawa ko dahil bigla siyang napahiyaw ng malakas. Shit, ang bigat talaga ng kamay mo, love. Nakangiwing daing ni Miguel. Bumaba ang mga mata ko sa pagitan ng kanyang mga hita kaya nakita ko kung saan nakahawak ang kanyang mga kamay. Mukhang tinamaan ng kabao ko ang pagkalalaki ni Miguel. Kagat ang labi habang namimilipit siya sa sakit dahilan kaya namumula ang balat sa kanyang leeg at mukha. Tumayo ako at iniwanan ko si Miguel sa sofa. Mabuti nga sa kanya iyon dahil hindi siya marunong tumupad sa usapan. Sa susunod talaga hindi na siya makakaulit sa akin gaya ngayon. Hindi na niya ako maiisahan dahil alam ko na kung paano siya makipaglaro para makuha lamang ang gusto. Walang kangiti-ngiti na lumabas ako mula sa wardrobe. Nagbihis ako tinubad ang damit na isinuot ko kanina pagpunta sa spa para komportable ang pakiramdam ko. Nag-scan na rin ako ng device sa paligid ko pero wala akong nakitang tracker na nakakabit sa katawan ko. Maging sa cellphone at wallet na dala ko pag alis ko kanina nang pumunta ako sa spa. Paulit-ulit na tinignan ko kung sakaling may ikinabit na tracker sa Miguel sa damit na isinuot ko kanina pero wala akong nakita. Hawak na ni Miguel ang laptop niya nang bumalik ako sa sofa. Mukhang may ginawa siyang trabaho. Kaya pinili kong umupo sa tabi niya para makita ko kung anong pinagkakaabalahan niya ngayon. Isang article sa naganap na sunog sa kumbento ang nakita kong binabasa ni Miguel. Nag-search siya ng balita tungkol dito at mukhang naghahanap siya ng iba pang impormasyon na may kinalaman sa nangyari sa sunog noon. Nasaan ang puntod ng anak natin, Michelle? Tanong ni Miguel sa akin. Kahit masakit pa rin sa akin na pag-usapan ng tungkol kay Baby J, ay sinabi ko kay Miguel na wala ko nakuhang katawan niya dahil walang nakaligtas sa sunog at naabo ang karamihan sa mga katawan ng mga taong na-trap sa loob. Tumango lang si Miguel at muling hinarap ang kaharap na laptop. Mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri. Nagsimula siyang magtipa para maghanap ng iba pang impormasyon tungkol sa nasunog na kumbento sa Mindoro. 6 na taon na ang nakalipas ngayon. Ilang balita lamang ang available online. Lahat ito ay binasa ni Miguel at wala siyang pinalampas kahit na isang article na lumabas sa search bar. Nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Miguel ngayon habang ginagawa niya ito dahil hindi na siya muling nagsalita pa. Wala ka bang naitago kahit isang picture man lang ng anak natin, Michelle? Mahinang tanong ni Miguel habang nakatitig ang mga mata sa screen. Wala.
Maikling sagot ko. Nawala ang nag-iisang picture ni baby na nasa loob ng wallet ko nang sumama ako kay Lina at dalihin niya ako sa kasa. Lahat ng gamit na dala ko noon ay hindi ko na nakita pa. Kasama doon ang larawan ng anak namin. Sinong kamukha niya? Babae ba siya o lalaki? Muling tanong ni Miguel sa akin. Lalaki. Kahawig siya ng mommy mo. Namamasa ang mga mata na sagot ko. Basta tungkol sa anak namin, ang pinag-uusapan namin ni Miguel ay agad ako nakakaramdam ng lungkot. Hindi nawawala ang sakit na karaniwang nararamdaman ko kapag naiisip ko si Baby J. Malaki na sana ang anak natin ngayon kung sakaling nabubuhay pa siya. May lungkot sa tinig na sabi ng katabi ko. Ramdam ko ang lungkot na nararamdaman niya ngayon. Kahit hindi niya nakita at nakasamang anak namin ay ama siya ni Baby J. Kaya valid ang nakikita kong sakit sa kanyang mga mata matapos malaman kung ano nangyari noon. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya dahil ama siya at kahit minsan na hindi man lang niya nakasama ang anak namin. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Miguel. Sumandal ang likod at ulo niya sa sofa habang nakapikit ang mga mata. Hiniyaan ko lang siya. Hindi ako nagsalita o nagtanong ng kahit na ano sa kanya. Pareho kaming tahimik at tanging malakas na tibok ng aming mga puso ang narinig ko. Habang tulad ni Miguel ay nakapikit rin ang mga mata ko hanggang hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Ramdam ko may humawak sa balikat at binti ko. Alam ko si Miguel ang kasama ko kaya kahit naramdaman ko umangat ang katawan ko sa sofa ay hindi ako nagmulat ng mga mata. Madilim na nang magising ako sa ibabaw ng kama. Mukhang ako lamang ang mag-isa dito sa silid dahil hindi ko nakita si Miguel gaya ng nakasanayan ko sa tuwing nagigising ako. Nakaramdam ako ng gutom. Biglang kumalaman sikmura ko dahil hindi pala ako kumain kanina bago nakatulog. Binuksan ko ang fridge. May mga prutas at cake sa loob pero hindi ako mahilig sa matamis na pagkain. Inabot ko na lang ang tinapay at kumuha ako ng isang bottle ng mango juice at pagkatapos ay mabilis na binuksan para uminom. Tinatamad na rin kasi akong bumaba. Hindi ko rin alam kung bukas ang pintuan dahil nalak ito ni Miguel kanina nang makita niyang paalis na sana ako. Minabuti kong lumabas sa veranda, dala ang tinapay at juice na hawak ko. May kadiliman dito dahil malamlam ang liwanag ng ilaw pero napansin ko agad na nandito pala, nakaupo sa sofa si Miguel at may kaharap na alak. Hindi ko tuloy alam kung lalapitan ko ba siya o babalik na lang sa loob ng silid. Nagdadalawang isip kasi ako dahil hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Mukhang napansin ni Miguel na nakatayo lamang ako kaya tinawag niya ako at sinabing umupo na. Bumaba ang mga mata niya sa mga hawak ko. Hungry? Tanong ni Miguel sa akin kaya agad na tumango ako. Don't eat that. Magpapadala ko ng pagkain natin dito. Agad na kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa at may tinawagan. Narinig ko na nag-utos siya sa kanyang kasambahay na maghanda ng pagkain at dalhin dito sa veranda. Hindi ka pa ba kumakain? Naisip kong magtanong kay Miguel dahil ilang minuto nang namamayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi pa. Hinihintay kitang magising para sabay tayo mag-dinner. Nakangiting sagot niya sa akin. Next time, huwag mo na akong hintayin. Hindi ko naman dala ang kaldero. Pwede kang kumain anytime na gusto mo. Walang emosyon na sagot ko pero mahinang natawa ang katabi ko. Ngumiti si Miguel at bumaling sa akin. I know, pero boring naman kung kakain ka na mag-isa. Kaya dapat may kasabay ka. Agad na nag-iwas ako ng tingin dahil hindi talaga ako komportable na nakikita kong pinagmamasdan niya ang mukha ko. Sanay na akong kumain na mag-isa. Sinadya ko ipakita kay Miguel na ayos lang ako at kaya ko sarili ko. Noon yun, love. Mag-asawa na tayo. Kasama mo na ako. Puno ng emosyon at halos pabulong na sabi ni Miguel. Sapat para marinig ko. Pansamantala lang naman ang kasal natin kaya hindi ko kailangang masanay na kasama kita. Taas noon na sagot ko. Nag-isang linya ang mga kilay ni Miguel. Nangunot din, maging kanyang noo at biglang nagbago ang emosyon na nakikita ko sa kanyang mga mata. Balak mo bang iwan ako at makipaghiwalay sa akin, Michelle? Mariin na tanong ni Miguel. Hindi ba ganoon naman ang naging arrangement natin simula pa lang? Sabi mo, after a few months ay maghiwalay na tayo. Mabilis na sagot ko. Bumaba ang mga mata ko sa kandungan ko nang kunin ni Miguel ang kanang kamay ko at basta nalang pinagsalikop. Hindi tayo maghiwalay. Wala din tayong written agreement para sundin at kahit meron pa hindi ako papayag na magkahiwalay ulit tayong dalawa. Seryosong sabi ni Miguel na para bang buo na ang pasya niya. Kahit kailan hindi ka talaga marunong tumupad sa usapan. Nakasimangot na sabi ko sa kanya. Marang tumawa lang si Miguel at pagkatapos ay pinisil ang baba ko. I know, kaya nga babawi ako sa'yo. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na sumagot.
Agad na kinabig ako ni Miguel sa batok at mabilis na naglapat ang aming mga labi. Nalasahan ko pa ang alak na iniinom ni Miguel sa kanyang mga labi. Nanunuot rin sa ilong ko ang amoy nito kaya para na rin akong uminom ng alak at agad na nalasing matapos ang ilang minutong pangahalik niya sa akin. Pakiramdam ko'y nahilo tuloy ako. Nalalabo ang paningin ko at napapikit na lamang. Hinayaan ko siyang halikan ako habang dinadama ang kakaibang init na hatid ng bawat paghagod ng labi niya sa mga labi ko. Pakiramdam ko'y hinihigop niya ang lakas ko at kahit tutulang matinong bahagi ng isipan ko ay nagpaubaya ako. Naramdaman kong mas lalong humigpit ang nakapulupot na braso ni Miguel sa bewang ko. Hinapit niya ako kaya tuluyang nagkadikit ang aming mga katawan. Hindi ko alam kung gaano katagal niya akong hinalikan dahil nawala na rin ako ng pakialam sa nangyayari sa paligid ko. Basta naramdaman ko na lang na pinakawala ni Miguel ang mga labi ko para sumagap ng hangin. Pero segundo lang ang lumipas ay muli niya akong siniil ng halik. Mas maalab, mas mapusok ang bawat halik na ipinarana sa akin ni Miguel. Nadala na naman ako sa tukso at saglit na nakalimutan ko ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Sisinghap-singhap na huminga ako ng malalim nang bumaba ang labi ni Miguel sa punong tenga ko at pagkatapos ay sensual na naglandas ang mumunting halik niya sa leeg ko pababa sa balikat ko. Miguel, may tao sa labas. Humihingal at nauutal na sabi ko. Tinapi ko siya sa balikat dahil tanging ungo lang ang isinagot niya habang pinanggigigilan ang leeg ko. Mabuti na lang at tumigil si Miguel. Nag-angat siya ng muka at namumungay ang mga mata habang nakatingin sa akin. Stay here. Baka nasa labas ng pagkain natin. Marahan akong tumango at umayos ng upo. Napapikit pa ako nang tumayo si Miguel at naglakad papasok sa gilid niya para tingnan ko sino ang nasa labas ng pintuan. Ngayon ko lang napansin na bukod sa nangangapal ang mga labi ko ay naibaba na rin pala ni Miguel ang strap ng spaghetti top na suot ko. Ang bilis talaga niya. Kung walang nag-doorbell sa labas ay baka nahubaran na naman niya ako at siguradong may nangyari na naman sa aming dalawa ni Miguel. Kasama lumapit ni Miguel si Lorena at isa pang kasambahay dala ang tray na puno ng pagkain at inumin. Inilapag nila sa mesa ang mga ito at pagkatapos ay magalang na nagpaalam sa amin. Kumain na tayo, love. Yaya sa akin ni Miguel. Inabot pa niya ang kutsara at isang pinggan at pagkatapos ay tinanong ako kung ano ang gusto kong kainin. Kinuha ko ang mga ito sa kamay niya at pagkatapos ay naglagay na ako ng kanin at ulam. Kumuha ka na ng para sa'yo. Sabi ko sa katabi ko dahil nakatingin lamang siya sa ginagawa ko. Ako na bahala sa pagkain ko. Tahimik kaming kumain ni Miguel hanggang sa natapos. Attentive siya sa akin at kahit magsali ng juice sa basong gamit ko'y ginawa niya. Nakakapanibago ang ganitong treatment ni Miguel sa akin. Alam kong maalaga siya pero hindi na katulad noong nasa penthouse pa kami nakatira na may limitasyon ang bawat ginagawa niya. Inabot ko ang basong gamit ni Miguel at nagsali ng alak. Hindi naman talaga ako mahilig uminom noong nasa Russia ako dahil sub-sub ako sa trabaho pero napapadalas ang pag-inom ko simula nang bumalik ako dito sa Pilipinas. Michelle, what exactly happened to you nung umalis ka sa Mindoro at napunta dito sa Maynila? Narinig kong tanong ni Miguel na siyang bumasag sa katahimikan naming dalawa. Tapos na ako sagutin ang mga tanong mo. Mabilis na sagot ko't inilapag sa ibabaw ng mesa ang basong hawak ko. Tanasan ko siya ng kilay at tinitigan sa mga mata bago nagsalita. At simula ngayon, hindi mo na ako pwedeng tanungin ng kahit na ano dahil hindi ka marunong tumupad sa usapan. Wait, anong usapan? Tila naguguluhan na tanong ni Miguel. Nagsalubong ang mga kilay ko dahil hindi na niya maalala kung ano ang mga napag-usapan namin dalawa kanina kaya sinagot ko ang bawat tanong niya. Kung tungkol yun sa sinabi ko kanina, nagbibiro lang naman ako, love. Paliwanag ni Miguel pero agad akong umiling. Mukha ba ako nakikipagbiruan sa'yo kanina? Inis na tanong ko sa kanya. Ngumiti lang sa akin si Miguel at gaya ng dati mukhang hindi siya affected sa pagtataray ko. Ang lakas naman yata ng tolerance niya sa katarayan ko. Sadyang mahaba siguro ang pasensya ng lalaking ito dahil mas matanda siya sa akin. Kaya nagmumukha tuloy akong immature ng dahil sa kanya. Love naman. Di ba bati na tayo kanina? Nagsorry naman na ako sa'yo. Mangiti sa labi na sabi ni Miguel dahilan para mainis na naman ako sa kanya. Bakit sinabi ko bang pinatawad na kita at okay na tayong dalawa? Mataray na tanong ko. Hindi pa pero hinalikan mo na ako kanina. Kaya dapat okay na tayo, love. May ngiti sa labi na sagot niya sa akin. Nangingislap pa ang mga mata ni Miguel na para bang natutuwa siya sa kanyang mga sinabi. Sinamaan ko ng tingin si Miguel. Ganoon palang interpretasyon niya sa nangyayari sa aming dalawa.
Gayong siya naman ang unang humalik sa akin at inakit ako. Ngumiti sa akin si Miguel at pinisil ang baba ko. Akala ko ganoon na lang iyon kaya hindi ako nakaiwas nang biglang lumapit ang mukha niya sa akin at isang magaan na halik sa labi ang natanggap ko. Sige, bukas ay bibilhan kita ng flowers and chocolates. Tapos magsusori ulit ako sa iyo, love. Mahina at sensual na bulong sa akin ni Miguel at pagkatapos ay muli akong siniil ng halik sa labi. Inikutan ko ng mga mata si Miguel. Ano akala niya sa akin? Madadala ako sa suhol na bulaklak at tsokolate? Tapos ayos na ang lahat? Hindi ko kailangan ng ganyan. Aanin ko ang mga iyan. Walang ganang sagot ko. Tiningnan ako ni Miguel na para bang nag-ibang anyo ako sa paningin niya. Di ba ganyan naman kayo mga babae? Kapag nagagalit, dapat susuyuin ng lalaki tapos kailangan ay sweet ang gesture. Kaya may flowers and chocolates. Nakangiting sagot ng katabi ko. Bahala ka, pero ikaw ang kakain ng mga iyan bukas, pati na rin ang bulaklak mo. Isama mo na rin ang dahon na tinik. Masungit na sagot ko. Pakiramdam ko ay kasama na naman ito sa kanyang pakulo. Binabago ni Miguel ang usapan para hindi niya sagutin ang tanong ko sa kanya kanina. Kung ayaw mo ng mga iyan, anong gusto mo, love? May lambing sa tinig na tanong ni Miguel sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo kung paano mo nalaman na umalis ako sa spa at sunod ako ni Patrick kanina? Nang-aarok ang tingin na tanong ko kay Miguel. Saan may kinabit ang tracker para masundan mo ko? Gumalaw ang kanang kilay ni Miguel. Tracker? Bakit naman kita lalagyan ng ganyan? Kunwari ay nagtataka na tanong niya sa akin. Naglolokohan na tayo dito, Miguel. Nakasimangot na sabi ko. Huwag mo sabihin na hindi mo alam kung ano yan. Wala ko napansin na pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng lalaking kausap ko. Pero hindi nakaligtas ang amusement na nakita ko sa kanyang mga mata. Bakit? Alam mo ba kung anong tracker at kung para saan yan? Tanong na naman ni Miguel. Hindi ako sumagot dahil malapit na namang maubos ang pasensya ko. Bawat tanong ko ay hindi niya sinasagot tapos sa huli ako rin ang tatanungin niya. Hey, where are you going? Tanong ni Miguel na makitang tumayo na ako. Mas mabuting wag na lang tayo mag-usap dahil hindi ka naman matinong kausap. Piko na sabi ko sa kanya. Love, huwag naman ganyan. Hinawakan niya ako sa braso. Pero agad din niyang inalis matapos ko siyang tingnan ng masama. Ngumiti siya at parang batang nagpapakyut sa harap ko para patawarin ko siya. I'm sorry. Sige, sasagutin ko ng tanong mo. Wag na, lalo na kung magsisinungaling ka lang. Inis na sagot ko. I won't promise. Nakataas pa ang kanang kamay habang may ngiti sa labi na sagot ni Miguel sa akin. Umupo ako katabi niya at hinintay ko siyang magsalita. Wala akong ginamit na tracker para sundan ka. Alam kong tatakas ka para pumunta sa kung saan kaya hindi agad ako umalis sa parking lot at naghintay doon dahil halos ipagtulakan mo ako makaalis. Nanatili akong tahimik na nakikinig sa paliwanag ni Miguel. Bumaling siya sa akin at biglang umangat ang braso at umakbay sa balikat ko at pagkatapos ay kinabig akong pasandal sa dibdib niya. May kaibigan ako sa highway patrol group. Tinawagan ko siya kanina na tingnan ng mga kalye sa paligid ng building kung saan nandoon ang spa na pinuntahan mo. Kaya nakita kong lumabas ka at dumaan sa backdoor. Proud na paliwanag ng katabi ko. Then from there, nalaman ko kung sino kasama mo at may-ari ng sasakyan-sinakyan mo. Pati na rin kung saan kayo dumaan at pumunta. It makes sense dahil wala ko nakitang kahit na anong tracking device sa katawan ko. Hindi rin imposibleng ganito nga nangyari dahil may connection si Miguel. Bilang isang secret agent na nagtatrabaho sa isang government link agency, ay may access siya sa mga CCTV maging sa ibang branch at ahensya ng gobyerno katulad ng Highway Patrol Group kapag kailangan niya at may sinusundan siyang target. Okay na ba ang paliwanag ko, love? Pabulong na tanong ni Miguel sa akin. Pwede na. Kibit balikat na sagot ko. Meaning, hindi ka satisfied sa mga sinabi ko kahit nagsasabi na ako ng totoo? Kunwari nasasaktan ang damdamin na tanong ni Miguel sa akin. Dakot pa niya ang damit katapat ang kanyang dibdib. Artista ka nga. Napakagaling mo magdrama. Napailing ang ulo na sabi ko pero agad ako natigilan ng maramdaman kong hinawakan ako ni Miguel sa batok at mabilis na lumapat ang labis sa noo ko. Hindi ko artista dito sa bahay. Asawa mo ko kaya hindi drama iyon. Kung hindi naglalambing lang ako na asawa mo. Natigagal ako. Hindi ako sanay na ganito ang gesture ni Miguel sa akin kaya talagang naninibago ako sa mga ikinikilos niya ngayon. Hindi ko tuloy alam kung ano isasagot ko sa kanya. Speechless ako tapos hindi rin ako mapakali na nakulong ang katawan ko sa mga braso ni Miguel habang yakap niya ako. Matagal kaming nasa ganitong posisyon. Walang nagbukas ng kahit na anong usapan sa pagitan namin dalawa at hinayaan lamang namin na damhin ng bawat isa ang kapayapaan na hatid ng malamig na gabi.
Kahit papaano ay nasanay na ako at komportableng nakasandal ang likod at ulo ko sa kanyang malapad na dibdib at balikat. Malalim na ang gabi. Tara na sa loob. Yaya ni Miguel sa akin. Sige. Tinatamad na sagot ko. Bukod kasi sa busog ako at masarap sa pakiramdam na nakasilampak ako sa sofa habang yakap ni Miguel ay umaambo na rin. Mukhang uulan ng malakas mamaya dahil malakas din ang simoy ng hangin at mas malamig ang temperatura ngayon kumpara kanina. Hindi binitawan ni Miguel ang kamay ko hanggang sa nakapasok kami dito sa loob ng silid. Gagamit muna ako ng banyo. Agad na sabi ko para pakawalan niya ang hawak ng kamay ko. Agad naman itong binitawan ni Miguel kaya mabilis akong tumalikod sa kanya at malaki ang bawat hakbang na naglakad papunta ng banyo. Nagilamos ako at nagsipilyo. Naligo na rin ako dahil pakiramdam ko ay dumikit ang amoy ng pagkain at alak sa buhok at balat ko. Nadatnan kong nakahiga na sa kama si Miguel at hawak ang cellphone niya. Nagangat siya ng muka at napatingin sa akin nang napansin niyang papalapit ako sa kanya. Napakurap ako at nagdadalawang isip kung sasampa ba ako at mahihiga sa kama katabi ni Miguel. Ang awkward sa pakiramdam na gagawin ko ito dahil kahit nag-usap na kami ng maayos kanina ay may limitasyon pa rin naman ang pagsasama naming dalawa. Dito ka matutulog? Napalunok na tanong ko kay Miguel. Yeah, mabilis niyang sagot. Hindi ko tuloy alam kung aabutin ko ang unan para may magamit ako kapag sa sofa ako matutulog. Malaki ang kama natin, love. Sure na kasya tayong dalawa kahit may 10 pa tayong anak. Nakangising sabi ni Miguel nang makitang nagdadalawang isip ako. Inirapan ko siya. Huminga muna ako ng malalim bago sumampa sa kama at kinakabahan na humiga sa kabilang bahagi kung saan nakahiga si Miguel. Nahigit kong hininga ko nang pumulupot sa bewang ko matigas na braso ni Miguel at kinabig akong pasiksik sa katawan niya. Hindi pa siya nakontento. Biglang umilalim sa ulunan ko ang isa pa niyang braso. Hindi ko alam kung nararamdaman rin ba ni Miguel ang napakalakas na kabog ng dibdib ko dahil naririnig ko rin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Good night, love. Husky ang tinig na bulong ng katabi ko sa akin. Hindi ako nakasagot agad dahil lumunok muna ako para paluwagin ang paghinga ko. Pakiramdam ko kasi isasabog ang dibdib ko dahil sa napakalakas at mabilis na tibok ng puso ko. Malas pa dahil natulog ako kanina kaya ang resulta ay hindi na naman tuloy ako dalawin ng antok. Hindi rin ako sanay na may katabing matulog. Tapos yakap niya ako talagang intimate ang posisyon naming dalawa sa ibabaw ng kama. Sinadya akong pumikit at magtulog-tulugan. Ang hirap magpanggap tapos kung ano-ano pa ang nararamdaman ko sa muka at katawan ko. Naramdaman kong kumati ang ilong at kilay ko. Nakakangalay din ang humiga nang hindi gumagalaw kaya inip na inip ako pero hindi naman ako pwedeng maglumikot dito sa kama dahil may katabi ako. Tahimik si Miguel sa tabi ko. Wala akong narinig na kahit na ano mula sa kanya. Nakainom siya kanina kaya posibleng mabilis siyang nakatulog. Pero hindi ako sigurado kung tulog na nga siya. Dahil kahit minsan na hindi ako lumingon para tingnan siya. Ilang minuto pa lumipas narinig kong tumunog ang cellphone ni Miguel. Naramdaman kong gumalaw siya at lumog ang pagkakayakap ng braso sa bewang ko para sagutin ang tawag sa kanya. Good morning, Nino. Narinig kong bati ni Miguel nang sagutin ang tawag sa cellphone. Pinakinggan ko ang usapan nila kaya nalaman ko na kailangan palang umalis ng maaga ng lalaking katabi ko para pumunta sa opisina ng ninong art niya. May hinala na ako kung sino ang kausap ni Miguel. All ears na nakikinig ako at nagkunwaring tulog at hindi gumagalaw sa kinahihigaan ko para hindi siya magkaroon ng ideya na gising pa ako. Sige po, Nino. Darating ako bukas. Narinig kong huling sabi ni Miguel bago tuloy ang naputol ang tawag. Natapos ng kanilang usapan kahit hindi naka-loudspeaker ang cellphone ni Miguel ay malinaw na narinig at naunawaan ko kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Naramdaman kong muli na yumakap at pumulupot sa katawan ko ang braso ni Miguel. Bumaon pa sa leeg ko ang mukha niya at sensual na hinalikan ako. Wala akong narinig kahit na ano mula sa kanya pero ramdam ko kung paano unti-unting gumapang ang kamay ni Miguel sa katawan ko. Napalunok ako nang maramdaman ko ang mainit niyang palad na dumapo sa tiyan ko at marahan na hinahaplos ang balat ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil pinipigilan ko ang sarili ko na gumawa ng kahit na anong ingay pero bigla ako napasinghap nang dumako ang kamay ni Miguel sa isa sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na bigla na lang niya akong sisiilin ng halik sa labi. Mapangahas ngayon ang bawat hagod ng palad ni Miguel sa katawan ko. Mapuso kung paano niya ako halikan at hindi man lang binigyan ng pagkakataon para makapagreklamo. Mula sa mga labi ko ay mabilis na naglandas sa mga labi at halik ni Miguel sa pisngi ko. Pababa sa lalamunan at sinibasib ng halik ang leeg ko. I want you, love. Sensual na bulong ni Miguel. Mula sa pagkakasubsob,
ay nag-angat siya ng ulo at tinitigan ako. Kahit malamlam ang liwanag ng ilaw mula sa lampshade ay malinaw na nakikita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata na para bang gusto niya akong kainin ng buo sa mga oras na ito at hindi ko siya pwedeng tanggihan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin nang gumalaw ang kanang braso ko at umangat ang kamay ko. Kagat ang pang-ibabang labi, marahang hinaplos ko ang kanyang pisngi. Dahilan kaya napapikit si Miguel habang dinadaman niya ang bawat hagod ng kamay at daliri ko sa kanyang balat. Hinayaan niyang gawin ko ito hanggang sa napagod ako at tigilan kong ginagawa ko. Gumuhit ang ngiti sa labi na lalaki na sa ibabaw ko nang magbulat siya ng mga mata at nakita ako sa ilalim niya. Bigla niyang tinawid ang pagitan ng mga mukha namin at mabilis na halik sa labi ang natanggap ko dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng nagwawalang puso ko.